Sasabak na sa karera sa Kamara ang kilalang opposition figure na si Attorney Chel Diokno bilang kinatawan ng Akbayan Party List. Ang mga pambato naman ng Bakabayan Bloc, inaasahang maghahain na ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Laging magiging tapat sa ating diwa. Imbes na sa Senado, sa Kongreso natatakbo si Attorney Chel Diokno bilang lead nominee ng Akbayan Party List sa 2025 midterm elections. Naniwala tayo noon hanggang sa ngayon. Kasama dapat ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino si Diokno na tatakbo sa Senado, pero batid daw niya na mas malalaking pangalan ang makakalaban niya sa senatorial race. Nung na-announce nga yung mga senatorial bets ng administrasyon at ng kampo ni dating Pangulong Duterte, ay alam naman natin na yung mga kumakandidato para sa kanila ay talagang malaki ang war chest. At it's going to be a very, very tight race. Kaya matagal na rin namin pinag-aaralan kung ano ba yung pinaka magandang paraan para makapaglingkod po tayo na bilang mambabatas. Total, pareho rin naman ang magiging trabaho kung ikaw ay nasa House or nasa Senate, gagawa po tayo ng batas. Nakita namin na nung dumating itong pagkakataon na ako'y maaring maging nominee ng Akbayan. Para sa isang political science professor, magandang hakbang ito para kay Diokno. Mas mataas daw ang posibilidad na manalo si Diokno bilang party list representative kumpara sa pagkasenador. Siguro dulot na rin ito nung mga hindi niya pagkapanalo sa Senado. So siguro niliitan niya na lang kanyang, ginawa niya lang modest yung kanyang goal. Dahil sa ganyang strategy niya, it is a combination of idealism and pragmatic consideration. Tingin ko malaki-laking chance na mananalo siya. We are fighting for what every Filipino deserves. Una na ring inanunsyo ni dating Senadora Laila de Lima na tatakbo siya sa Kongreso bilang lead nominee ng mamamayang Liberal Party List. Gaano naman kaya kalaki ang tiyansang manalo rito ni de Lima? Tingin ko baka nandun pa rin yung epekto ng pag-discredit sa kanila ng Duterte administration. So siguro it will take more time bago sila matanggap ng publiko, no? At maihalal sila sa mga matataas na posisyon. Ang Bakabayan Coalition naman, handang-handa na sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Kandidato bilang isang guest candidate. Ayon sa campaign manager nila na si Renato Reyes, ito raw ang unang pagkakataong umabot ng 11 ang kanilang senatorial candidates. Pero pwede pa raw yan madagdagan. Yun nga lang, aminado sila na hindi magiging madali ang kampanya. Definitely, hindi namin kayang makipagsabayan doon sa mga TV ads, no? Doon sa bilyong-bilyong ginagastos para sa kampanya. Definitely, hindi rin kami namimili ng boto dahil una, mali yun. Pangalawa, wala naman kaming gagamitin, no, para doon. So, ang focus namin niya, kausapin yung tao, no? Mag-house to house, umikot sa mga terminal, pumasok sa mga communities, no? Kung saan nandoon yung mga kababayan natin, kung saan merong mga issue sila. Kahit naman natalo na sa pagka-vice-presidente noong 2022, kinumpirma naman ni Dr. Willie Ong na tatakbo ulit siya bilang senador naman, kahit may sakit na cancer. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang Certificate of Candidacy na pirmado na niya. Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.